Ninakaw ang anak ng isang babae. At sa paglipas ng panahon ay hindi siya tumigil sa paghahanap sa minamahal niyang anak. Ngunit 5 taon nang makalipas, nang maging tagapangalaga siya ng anak ng isang milyonaryo, ay hindi siya makapaniwala sa kung ano ang plano ng tadhana sa kanya. Isa yung maganda at maaraw na umaga. Ang babaeng si Lucy ay naghahanda na para simulan ang panibagong yugto sa kanyang buhay. Isang single mother kasi si Lucy. Wala siyang nakukuhang suporta mula sa pamilya niya at lalong-lalo na sa ama ng anak niya na iniwan sila at inabandona simula noong malaman nito na nagdadalang tao siya. Pero kahit nagaano kahirap ang sitwasyon ni Lucy, ay determinado pa rin naman siyang alagaan ng mag-isa ang minamahal niyang anak na nagngangalang Matthew. Makalipas ang ilang araw na pagre-recover niya sa maternity ward mula sa kanyang panganganak, ay handang-handa na si Lucy na dalhin ang kanyang bagong silang na anak pauwi sa kanilang bahay at simulan ang panibagong masayang yugto sa kanilang buhay. Lumabas ng maternity ward ang babae. Hawak-hawak sa isa niyang kamay ang kanyang anak, habang ang isa niya namang kamay ay abala sa paghawak ng diaper bag at iba't iba pa niyang gamit. Habang naglalakad, hindi maalis ang galak sa puso na nararamdaman ng babae dahil isa na siya ngayong nanay. Ngayon ay hindi na lamang sarili niya ang kailangan niyang alagaan, kundi pati na rin ang pinakamamahal niyang anak. Isa itong napakagandang biyaya para sa kanya na nag-alis ng lahat ng kanyang nararamdamang sakit at pag-aalala. Ngayon, determinado na ang babaeng si Lucy na kung ano man ang kaharapin niyang pagsubok at paghihirap sa buhay ay kayang-kaya niya itong lagpasan. Ngunit, isang napakapangit na pangyayari ang naganap. Isang itim na kotse kasi na sumusunod sa kanya ang bigla na lamang huminto sa tabi niya. Pero bago pa mapagtanto ni Lucy kung ano nga ba ang nangyayari, may isang malaking lalaki ang lumabas mula sa kotse. Nakasuot ito ng black hood at agad na tinakpan ang mukha ng babaeng si Lucy. Wala namang magawa si Lucy habang nararamdaman niya na pilit na inaalis sa kanyang bisig ang karga-karga niyang anak. Labis na pagkatakot ang naramdaman ng babae. Hindi! Yung anak ko! Ibigay niyo sa akin yung anak ko! Pagmamakaawa ni Lucy habang pilit siyang nanglalaban sa mga lalaking dumukot sa kanyang anak. Sumigaw ng napakalakas si Lucy hanggat kanyang makakaya habang nanghihingi ng tulong. Naririnig niya rin ang kanyang sanggol na anak na umiiyak habang kinukuha ito papalayo ng mga kidnappers. Pero sa kabila ng pagmamakaawa niya, wala ni isa sa mga tao doon ang nagawang tumulong. Pero hindi pa rin naman nawala ng pag-asa si Lucy. Pinagsusuntok at sinipa niya ang lalaking humawak sa kanya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para makalaya mula sa pagkakakapit ng lalaki sa kanya at mailigtas ang kanyang anak. Ngunit hanggang dito na lang ang kakayanan niya dahil isang malakas na hampas sa ulo ang nagdulot para mawalan ng malay si Lucy at matumba sa kalsada. Noong mapagkakataon na ito ay tanggap na ni Lucy na hindi niya na magagawa pang mailigtas ang kanyang anak. Nagising na lamang si Lucy sa gitna ng isang kalsada ang hindi niya alam. Pagkamulat pa lamang ng kanyang mata ay namumugto na ang kanyang mga luha. Napakasakit ng katawan niya pero wala nang masasakit pa sa nararamdaman ng kanyang puso. Ang sakit kasi na naramdaman niya mula sa panganganak ay tila ba nanumbalik. Pero wala nang masasakit pa sa nararamdaman niya ngayon na pagkawala ng kanyang anak. Dahil sa desperasyong nararamdaman ni Lucy, ay agad siyang tumayo at tumakbo sa kalsada. Pinapatigil ang lahat ng mga tao na nakakasalubong niya at nagmamakaawa na tulungan siya. Kinuha nila yung anak ko! Kinuha nila yung anak ko! Tulungan niyo ako! Desperadong pagmamakaawa ni Lucy sa kanila. Pero kabaliktaran ang naging reaksyon ng mga taong hinihinga ni Lucy ng tulong. Dahil iniisip ng mga ito na nababaliw lamang na babae si Lucy. Kaya naman pilit nila itong nilalayuan at iniiwasan. Meron din namang mga taong naaawa sa kanya, ngunit wala silang ginawa para tulungan ang babae. Maya-maya pa ay tila ba sumasabay sa lungkot na nararamdaman ni Lucy ang panahon. Tila ba isang iyak, ang mahinang ulan na bumalot sa kapaligiran. Habang si Lucy naman na pagod na at sobrang natatakot, ay napaluhod na lamang at nagsimulang umiyak. Naghalo na ang maligamgam na luha ni Lucy at ang malamig na tubig ng ulan na nagdulot para lalo lamang makaramdam ang babae
ng sakit na halos hindi niya kayanin. Wala nang magawa si Lucy at ang natatanging paraan niya na lamang ay ang tumingin sa langit at magmakaawa sa isang milagro. Nanalangin siya na sana ay maibalik pa ang kanyang anak. Nanatili lamang si Lucy sa posisyong iyon, nakaluhod, basang-basa ng ulan, habang ang kanyang kaluluwa ay tila ba pinagpira-piraso ng 1,000 beses. At 5 taon nga ang nakalipas, pero hindi pa rin tumigil si Lucy na hanapin ang kanyang nawawalang anak. Pero may iba pa palang plano ang tadhana sa kanya, na talaga namang ni sa panaginip ni Lucy ay hindi niya akalaing mangyayari pala. Noon pa man ay kilala na ng mga tao si Lucy bilang isang mabait at mapag-alagang babae na mayroong isang malaking puso. Ngunit sa kasamang palad, 5 taon na rin ang nakararaan ay nakakilala siya ng isang gwapong binata na pinangakuan siya ng lahat ng magagandang bagay sa mundong ito. Masasabing gentleman ang lalaki. At noong mga pagkakataon na ito ay inakala ni Lucy na nahanap niya na ang kanyang dawan. Ngunit nang sabihin at ipagpaalam niya sa lalaki na buntis siya, ay bigla na lamang nitong inabandona si Lucy at naglaho na parang bula. At noong mga panahon nga na nakidnap ang baby ni Lucy, ay hindi na nakapagtataka kung bakit nahulog siya sa matinding depresyon na hindi na nga siya makarecover pa mula sa sakit noong araw na iyon. Umabot na sa punto na kinikailangan niyang mag-take ng medication para sa sobrang sakit na araw-araw niyang nararamdaman. Ngunit araw-araw pa rin namang nahihirapan at nagdudusa ang babae. Ang trauma kasi na naranasan niya noong araw na iyon ay hindi mawala-wala sa kanyang isipan, na kahit pa nakabukas ang kanyang mga mata ay patuloy siyang binabangungot. Maraming mga gabi rin na bigla na lamang nagigising si Lucy nang sumisigaw siya at umiiyak dahil sa mga bangungot at panaginip na hindi mawala-wala sa kanyang isipan. Kaya naman hindi maiwasang isipin ni Lucy na tila ba ginawa ang buhay niya para magdusa siya. Isa kasing only child si Lucy at hindi rin siya malapit sa kanyang mga magulang. At noong madiskubre nga ng kanyang mga magulang na buntis siya at inabandona pa siya ng kanyang kasintahan, ay walang ano-ano. Pinalayas nila si Lucy sa kanilang bahay. Hinayaan nila itong mabulok sa kalsada. Nawala nang magawa si Lucy kundi ang maghanap ng paraan kung paano siya mabubuhay kasama ang sanggol na dinadala niya. At dahil wala na nga siyang mapuntahan, kinikailangang gawin ni Lucy ang lahat ng kanyang makakaya para suportahan ang kanyang sarili. Nagtrabaho siya ng ilang mga part-time jobs para lamang makakain at magkaroon ng lugar na pwede niyang tirhan. Araw-araw ay impyerno ang pakiramdam ni Lucy para lamang siya ay mabuhay. Nakatira kasi si Lucy sa isang maliit na apartment, kung saan kaunting ulan pa lamang ay siguradong tutulo na ang kanyang kisame. Sira-sira na rin ang pader nito. Hindi na rin nga makabili si Lucy ng mga pangunahin niyang kinikailangan katulad na lamang ng pagkain at maayos na damit. Kaya niya sana ang harapin ng lahat ng mga ito kung kasama niya lang sana ang kanyang anak. Ngunit ngayon ay kailangan niyang lumaban ng mag-isa. Kaya naman maraming mga gabi ang hindi siya makatulog. Iniisip kung ano nga bang mangyayari sa kanyang anak. Ang isang bagay na lamang talaga na nagpapalakas sa kanya ay ang pag-asa na sana ay isang araw ay muli niya pang makita at mahagkan ang minamahal niyang anak. Kaya naman sa kabila ng sakit at pagdurusang nararamdaman ng babaeng si Lucy ay nagtrabaho siya. Pinilit niya ang kanyang sarili na makapag-ipon. Lahat ng mga perang kinikita niya ay iniipon niya para isang araw ay magawa niyang makapag-hire ng isang detective para malaman kung nasaan na nga ba ngayon ang kanyang anak. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kinikailangan ng maghanap si Lucy ng isang maayos at disenteng trabaho para masuportahan niya ang kanyang sarili at makaipon rin ng pera. Hindi na rin kasama sa iniisip ni Lucy ang mawalan na lamang ng pag-asa. Ngayong wala ang kanyang anak, ay determinado siyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya para muli itong makita. Hanggang sa isang araw nga, naghahanap ng trabaho si Lucy sa isang dyaryo na kanyang binabasa. At doon ay nakakita nga siya ng isang trabaho na ang hinahanap ay isang katulong na mag-aalaga para sa anak ng isang mayamang pamilya. Ayon sa kanyang nabasa, ay kinikailangan ng mayamang pamilya na ito ng isang full-time na nanny. Agad na nainganyo ang babaeng si Lucy dahil medyo malaki at desente ang sahod na ino-offer ng mayamang pamilya. Sapat para suportahan ang kanyang sarili at lalong-lalo ng sapat
para makakuha siya ng isang private investigator sa malapit na hinaharap. Kaya naman puno ng pag-asang tinawagan ni Lucy ang numerong nakalagay sa dyaryo. At hindi nga nagtagal ay na-schedule na siya para sa isang job interview. At noong araw na dumating na ang pinakinihintay na interview ni Lucy, ay sinuot niya ang pinakamaganda niyang damit, sinuklay ang kanyang buhok, at sumakay ng taxi papunta sa mansyon. Nang makarating siya, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Napakalaki ng mansyon sa kanyang harapan. Halos hindi niya na matanaw kung nasaan ba ang dulo ng mansyon na ito. At noong mapagkakataon na iyon, ay naisip ni Lucy kung gaanong maiiba ang buhay niya kung sa ganitong klaseng lugar lang sana siya lumaki. Pero sa parang pagkakataon ay nakaramdam ng pagkanerbiyos ang babae dahil napagtanto niya na sa sobrang laki ng mansyon na ito ay siguradong napakayamang pamilya ang nakatira dito. Maaaring ang mga tao sa loob ng bahay na ito ay mayayabang, sugapa at pwedeng hindi siya tratuhin ng tama. Huminga ng malalim ang babae at ipinagsantabi na lamang ang pag-aalalang nararamdaman niya. Pinindot na ni Lucy ang doorbell at doon ay pinagbuksan nga siya ng isang gwapong lalaki na mayroong bughaw na mga mata at isang nakalulokong ngiti. "Hello, ikaw siguro si Lucy, tama ba? Ako si William, ang tatay ng mga batang pwede mong alagaan. Nice to meet you." Saad ng lalaki na mayroong napakalaking ngiti. "Please come in. Papakita ko sa iyo yung loob ng mansion." Pinasyal ni William si Lucy sa loob ng mansyon. At doon ay napansin ni Lucy kung gaano kamahal at kainggrande ang bahay na ito. Puno kasi ito ng dekorasyon ng mamahaling mga arts at mga furniture na sa libro lamang nakikita ni Lucy. Maya-maya pa ay naglakad ni sila papunta sa kwarto kung saan magaganap ang interview. Ginawa naman ni Lucy ang lahat para maging elegante siya habang sinasagot ang mga katanungan sa kanya ni William. "Grabe, napakagwapo niya," naisip ni Lucy habang pinagmamasdan ng lalaki. Bukod sa pagiging gwapo, mabait, mayaman at talagang namang hinahangaan ng maraming mga tao si William. Sino nga bang mag-aakala na sa kabila ng kayamanan at kagwapuhang taglay ng lalaking ito ay may tinatago pa siyang kabutihan sa kanyang puso? Ang pagkakaroon kasi ng palakaibigang personalidad ng lalaki ay talaga namang kumuha sa atensyon ng mga mata ni Lucy at hindi niya matigilang titigan ito. Ang inaasahan kasi ni Lucy na makausap niya ay isang arogante at mayabang na lalaki katulad ng ibang mga mayayaman na nakatrabaho na niya. Pero talaga namang sa maiksi lamang nilang pag-uusap ay alam ni Lucy na kabaliktaran ang lalaking nasa harapan niya. Sobrang bait kasi nito, habang ang milyonaryong lalaki patuloy naman nagtatanong tungkol sa skills at experience ni Lucy sa mga bata. "Naku sir, hindi niyo na po kailangang mag-alala. May hilig po talaga ako sa mga bata at napapansin ko pong may hilig din naman po sila sa akin," sagot ni Lucy sa katanungan ng milyonaryo. At noong mapagkakataon na iyon ay pinaliwanag na nga ni William ang kanyang sitwasyon. "Ang totoo kasi niyan, yung asawa kong si Rachel at yung anak kong si Peter, hindi talaga kasi silang magkasundo eh. Kaya hindi magawang maalagaan ni Rachel yung bata. Kaya ang ginagawa ko, kinakailangan kong gumugol ng maraming oras dito sa bahay para kahit ako maalagaan ko yung sarili kong anak. Pero kailangan na talaga namin ng tulong. 5 taon pa lamang si Peter at kailangan niya ng maraming atensyon. Kaya kailangan namin ng isang matinong tao na pwedeng mag-alaga sa kanya buong araw." Mariin namang nakikinig si Lucy sa mga sinasabi ng lalaki habang sinusubukan niyang maintindihan kung anong klase ng pamilya ang meron ng milyonaryo at kung paano siya makakapag-adjust dito. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay biglang dumating ang babaeng si Rachel habang buwat-buwat ang anak niyang lalaki. Si Rachel ay isang eleganteng babae at unang kita pa lamang dito ay mapapansin na may pagkadakila ito kung tumindig at arogante. At nang makapasok nga siya sa kwarto kung saan ini-interview ni William ang babaeng si Lucy, ay halata na iritable ang kanyang muka. Ni hindi man lang itong bumati kay Lucy at bigla na lamang siyang nagsalita. "Oh, Diyos ko, salamat. Nandito na yung panibagong yaya. Oh, kunin mo na to. Ilayo mo sa akin yung bata na yan. Hindi ko na kayang alagaan pa yan ngayong araw. Pagod na ako." Nasorpresa si Lucy dahil sa sinabi ng babae. "Ma'am,
Ini-interview pa lang po ako ngayon. Hindi pa po ako yung magiging yaya ng bata. Sagot ni Lucy sa kanya. Wala akong pakialam. Kailangan mo lang ilayo sa akin yung bata na yan. Saad ng aruganting mayamang babae. At walang ano-ano ay lumabas na ito sa kwarto. Nakaramdam naman ng matinding kahihiyan si William dahil sa pinakitang pag-uugali ng kanyang asawa. Habang buhat-buhat pa ni William ang kanyang anak, ay pinaliwanag niya sa babae ang sitwasyon nila. Hindi ko maintindihan pero may kakaibang rason. Hindi gusto ng anak ko yung nanay niya. Pagpapaliwanag ni William kay Lucy. At pagkatapos ay pinakilala niya ang bata na si Peter sa babaeng si Lucy. Ito si Peter, yung anak ko. Say hi baby. Hello. Pag-uutos ni William sa bata. At nasorpresa silang dalawa ni Lucy dahil agad na tumakbo ang bata at kumandong sa babaeng si Lucy. Niyakap naman ng mahigpit ni Lucy ang bata na tila ba'y tinatanggap niya na ito bilang kanyang bagong magiging alaga. Habang si William naman ay hindi makapaniwala sa sitwasyong napapanood niya. Paanong nagkaroon ng kakaibang koneksyon ng dalawang ito na ngayon pa lamang nagkikita? Hindi ko pa nakikitang ginawa yan ni Peter. Sa taong hindi niya naman kilala. Mukhang tama nga yung sinabi mo. Gusto ka nga talaga ng mga bata. Saad ni William nang nakangiti. Totoo po yun. Gusto ko rin po ng mga bata. Sagot naman ni Lucy nang nakangiti rin. Habang si Peter nakakandong pa rin sa kanya, ay sinagot pa ni Lucy ang ilang mga katanungan ni William tungkol sa inaasahan nito sa kanyang trabaho at kung kailan siyang magiging available para magsimula na agad. At habang nag-uusap ang dalawa, tila ba'y nagkaroon kagad ng isang matibay na koneksyon ang babaeng si Lucy at ang batang si Peter. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa si William at bumuo na siya ng isang desisyon. Magsisinungaling ako Lucy kapag hindi ko sinabing na-impress ako. Napakagaling mo sa mga bata. Hindi ko alam na magkakaroon kagad kayo ng koneksyon ng anak ko. Kaya kung gusto mo, sayang-sayo na ang trabahong to. Sobrang saya naman ni Lucy sa kanyang narinig. At agad siyang sumagot ng may napakalaking ngiti. Oh Diyos ko! Totoo po ba? Wow! Thank you very much po Mr. William. Bukas na bukas po ng maaga. Kaya ko na pong magsimula ng trabaho. At kinabukasan nga, maaga pa lamang ay pumunta na si Lucy sa mansyon. Handa na para sa unang araw ng kanyang trabaho. Ang buhay sa mansyon na iyon ay punong-puno ng trabaho. Pero itinalaga naman ni Lucy ang kanyang sarili para mabigyan ng oras ang batang si Peter. At hindi nga nagtagal ay nasanay na rin siya sa routine ng buhay ng bata. Samantala si Peter naman ay hindi pa rin makapaniwala kung gaano kagusto ng kanyang anak ang bago nitong yaya. Habang pinapanood lamang ni William na araw-araw na mas tumibay pa ang relasyon sa pagitan ni Lucy at ng batang si Peter. Araw-araw ay tinuturuan ni Lucy kung paanong magsulat at magbasa si Peter. Hindi rin lumilipas ang isang buong araw nang hindi sila naglalaro at nagdodrawing ng magkasama. Talaga namang isang mabuting kaibigan ang babaeng si Lucy para sa batang ito. At para naman kay William ay wala na siyang hihilingin pa dahil nakikita niya ng masaya ang kanyang anak sa bago nitong yaya. Isa ito sa pinaka-importanteng bagay para sa buhay ng milyonaryo. Ngunit hinihiling pa rin naman ni William na sana ay magkaroon na rin ng koneksyon ang kanyang anak at ang asawa niyang si Rachel. Pero nakikita niya na hindi naman gumagawa ng paraan si Rachel para mapalapit sa bata. Sa katunayan nga niyan ay mas lalo lamang itong lumalayo. Sa katunayan niyan ay wala ring pakialam si Rachel tungkol sa bagong yaya na nagbabantay ngayon sa kanyang anak. At mas masaya pa nga siya dahil ibang tao na ang gumagawa ng kanyang trabaho. May bago mang yaya na nagbabantay kay Peter ay lalo lang naman nakaramdam ng pag-aalala si William. Dahil gusto niya pa rin sana na mapalupit si Rachel sa kanyang anak pero kabaliktaran ang nangyayari. Lalo lamang nawawalan si Rachel ng panahon para kay Peter. Inaasam-asam ni William na maging malapit ang kanyang buong pamilya. Maging malapit si Peter sa kanyang nanay na si Rachel kung paanong malapit ito sa kanyang yaya na si Lucy. Maraming mga pagkakataon rin na kapag pumapasok si Lucy sa mansyon ay naririnig at naaabutan niyang nag-aaway ang mag-asawa. Rachel, anak mo siya. Pero kung tratuhin mo siya parang isang estranghero. Saad ni William na puno ng panggagaliiti. Pero galit din naman kung sumagot ang babae. Ano naman, hindi ko nakakaya di ba?
Araw-araw na lang, pare-pareha na lang yung nangyayari. Kaya nga tayo kumuha ng katulong, di ba? Para hindi na ako may stress sa batang yun. Pagod na ako sa lahat ng mga bagay na to. Bukas na bukas din. Pupunta ako sa Greece. At isasama ko yung mga kaibigan ko. Magre-relax kami dun. Mawawala ako ng 1 buwan. At kapag nakabalik ako, pwede na tayong mag-usap. Ano? Ano nga, Alice? Paano yung anak mong si Peter? Pagtatakang tanong ng milyonaryo sa kanya. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Meron na tayong katulong. May mag-aalaga na sa anak natin. Hindi ko na kailangang mag-aksaya pa ng oras sa pesteng batang yun. Inaamin ko. Noong una, akala ko hindi siya magtatagal. Katulad ng ibang mga nakuha nating katulong. Pero nakikita mo naman, di ba? Gustong gusto ni Peter yung babaeng yun. Kaya ngayon, malaya na ako. Kaya ko nang gawin kahit na anong gusto ko. Saad ng walang pusong mayamang babae. Kaya naman, ang pagiging irresponsable ni Rachel ay tuluyan ng sumira sa relasyon ng magkasintahan. Matagal naman nang nasisira ang kanilang relasyon at hindi na nagtitiwala pa ang milyonaryo sa kanyang asawa na si Rachel na gagawin pa nito ang lahat ng kanyang makakaya para sa anak nila. Ngunit, kailangang magpakatatag ni William para sa kanyang anak na si Peter at lagi siyang dapat na naroroon sa tabi nito. Sa katunayan nga niyan, ang nagpapatibay na lamang ng kalooban ni William ay sa tuwing nakikita niya kung gaano ka-close ang babaeng si Lucy at ang anak niyang si Peter. Sobra niyang hinahangaan si Lucy kung paano itong magpakita ng pagmamahal sa bata. At lumipas nga ang maraming mga araw ay hindi maiwasang mapansin ni William kung gaano kabait magsalita at makipag-usap si Lucy sa kanyang anak na si Peter. Tinatrato niya talaga ito ng puno ng pagmamahal at lagi niya itong inuuna sa lahat ng mga bagay. Ilang mga pagkakataon pa nga ang lumipas, sinumulan na ring pagsilbihan ni Lucy ang lalaking si William. Napapansin kasi ng katulong na sobra kung magtrabaho si William at wala na itong oras para maghanda pa ng sarili niyang pagkain. Kaya naman, hindi nagtagal ay sinimulan niya na ring paglutuan ng masasarap na pagkain ang milyonaryong si William. Paunti-unti, ang maliliit na pagpapakita ng kabutihan ni Lucy sa milyonaryo ay nagdulot para unti-unti na siyang magustuhan ni William. Alam rin naman kasi ni William na kahit kasal pa sila ni Rachel, ay nasisira naman na ang kanilang relasyon at sigurado siyang wala na itong patutunguhan. Sa pagdaan pa ng mga araw ay nagkakaroon na nga ng maliliit na pag-uusap si Lucy at William na nagdulot para tila ba ay mas lalong gumaan ang pakiramdam ng buong mansyon. Lucy, alam mo, marami talagang salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. At marami ding salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Totoong nagbigay ka ng kaligayahan sa bahay na to. Wika ni William nang mayroong napakalaking ngiti sa kanyang mukha. Napaka-espesyal niya naman po kasing bata, sir. Gustong gusto ko rin po si Peter. At masaya po akong magbigay ng maraming oras para sa kanya. Sinserong sagot naman ng babae. Nagkakaroon na ng pagbabago sa puso si William. Lagi niyang napapansin ang kanyang sarili na nakatitig kay Lucy na nakikipaglaro sa kanyang anak na si Peter. Hanggang sa naisip niya na sana ito na lamang ang kanyang pamilya. Na sana ang babaeng pinakasalan niya ay katulad ni Lucy, na mapag-alaga at mapagmahal kay Peter. Isang araw, umuwi si William mula sa trabaho nang meron ng new look. Kapapagupit niya lamang kasi at dahil dito ay mas lalo lamang siyang gumwapo. Nang makita ni Lucy ang mukha ni William, napabilis ang tibok ng puso nito at ang kanyang utak ay hindi niya na makontrol. Wow! Sobrang gwapo niya. Diyos ko, kailangan ko tong itigil. Lucy, itigil mo yan. Itigil mo yung pag-iisip mo ng ganyan. Wika ni Lucy sa kanyang sarili. Samantala ang batang si Peter naman ay nagustuhan rin kung ano ang bagong itsura ng kanyang tatay at nagmakaawa dito na magkaroon din siya ng kaparehang gupit sa tatay niya. Gusto mo rin maging pogi katulad ng papa mo ha? Pagtatanong ng lalaki sa kanyang anak. Nagtawa na naman silang tatlo ng masaya at bigla-bigla nilapitan ng lalaking si William si Lucy at mariing tinitigan ng mga mata nito sabay tanong. At ikaw Lucy, nagustuhan mo ba? Namula ang mga pisngi ng babae. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Oo, nagustuhan ko.
Bagay sa'yo. Nahihiyang sagot niya kay William. Ngumiti ang milyonaryo sa kanya. Masaya sa sinagot ni Lucy. Doon ay nagkaroon na ng kaparehang nararamdaman ng dalawa sa isa't isa. Tila ba ay nagkakaroon na rin sila ng isang romantikong koneksyon sa isa't isa. Totoong pareha ang kanilang nararamdaman, pero pareha din naman nila itong pilit na itinatago. Maya-maya pa nga ay nagbigay ng suggestion si William. Dahil mukhang gustong-gusto naman ni Peter yung gupit ko. Bakit hindi mo na lang siya samahan sa barbero, Lucy? Agad namang pumayag si Lucy sa suggestion ni William. O tara na baby, papagupit ka rin daw para maging kasing pogi ka ng papa mo. Masayang-masaya namang tumugon si Peter sa kanya at bukang bibig nito kung gaanong gusto niyang maging kamukha ang papa niya. Habang masaya din naman si Lucy sa sayang nararamdaman ng bata. Dahil sobra nang napamahal si Lucy kay Peter at gusto niyang makita ang bawat masasayang sandali na mararanasan ng bata. Ngunit walang kaalam-alam ang babaeng si Lucy kung paanong magbabago ang ikot ng kanyang kapalaran ilang mga segundo mula noon. Nang gupitan kasi ng barbero ang buhok ng batang si Peter, ay gulat na gulat si Lucy nang makita niya na may kaparehang birthmark o balat ang alaga niyang si Peter sa nawawala niyang anak. At ang balat na ito ay nakita niya sa kaparehang leeg ni Peter. Ang sakit na naramdaman niya simula noong mawala ang kanyang anak ay muli na namang nanunumbalik at tila ba'y nagiging sariwa. Nakaramdam na naman siya ng iba't ibang uri ng mga emosyon, pero ginawa niya ang lahat para maitago ito. Maya-maya pa ay natapos na ang barbero sa paggupit sa batang si Peter, habang si Peter naman ay mabilis na tumakbo papunta sa kanyang yaya na si Lucy upang ipakita ang kanyang bagong buhok. Kumusta po yung buhok ko, yaya? Pogi na po ba ako? Pagtatanong ng bata. Oo, napaka-pogi mo na. Binatang binata ka na kagad tignan, no? Sad naman ni Lucy sa kanya habang nakangiti at tinatago ang kanyang mga emosyon. Alam mo baby, siguradong magugustuhan niya ni daddy mo. Ginugol naman ni Lucy ang buong panahon niya noong araw na iyon habang iniisip ang nawawala niyang anak at kung paanong naging posible na may kaparehang balat sila ng batang si Peter. Posible nga ba talaga na mangyari sa totoong buhay na ang nawawala niyang anak ay si Peter pala? Nakaramdam ng pagkalito, pagkabalisa at biglang nagkaroon ng pag-asa ang babaeng si Lucy. Nang makarating na nga sila ng mansyon, ay naroon si William naghihintay kung ano nga bang magiging bagong itsura ng kanyang anak. Wow, napaka-pogi naman ng anak kong yan. Binatang binata na talaga. Masayang saad nito at noong mga pagkakataon na iyon ay nagkatinginan si William at Lucy sa isa't isa. Nilalabas ang mga emosyon nila na desperado nilang sinusubukang itago. Kinikilangan na ring malaman ni Lucy ang buong katotohanan, pero natatakot siya sa posibilidad na kung si Peter nga talaga ang nawawala niyang anak, ay paano kaya i-handle ni William ang sitwasyon na iyon? At ano ang mangyayari sa kanilang relasyon kung tama ang kanyang mga hinala? Hindi na alam ni Lucy pa ang kanyang gagawin. Ayaw ni Lucy na makasira ng pamilya, pero kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, anuman ang mangyari at anuman ang maging resulta nito. Napakahaba ng mga taon na hinintay niya para sa pagkakataong ito. At ngayon ay kinikailangan niya na lamang na gumawa ng isang desisyon. Ang kaawa-awang si Lucy ay naiipit sa dalawang desisyon. Kung hahanapin niya ba ang kanyang anak o baka naman ay masisira niya lamang ang pamilya ni William. Noong araw na iyon nang matapos na ang kanyang trabaho, naghahanda na si Lucy papunta sa kusina para makauwi na rin siya. Samantala ay medyo napagod naman na si Peter buong araw na iyon kaya naman ay nahiga na rin ito para matulog. Nang biglang lumakas ang buhos ng ulan at tila ba sumasabay na naman ang panahon sa sakit at hinagpis na nararamdaman ng babaeng si Lucy. At sa mga pagkakataon na iyon, nang hindi napapansin ni Lucy ay bigla na palang pumasok sa kusina ang amo niyang si William at wala itong suot pang itaas. Nahihiya naman si Lucy at hindi niya alam kung saan siya titingin. Napakagwapo talagang lalaki ni William at sa malumanay niyang tono ng pagsasalita ay tinanong niya ang babae. Aalis ka na kagad, Lucy? Habang si Lucy naman na sinusubukang itago ang kanyang nararamdaman ay napatingin sa sahig at iniisip kung ano ang sasagot niya. Oo.
napatulog ko naman na si Peter kaya... Hindi natapos sa pagsasalita si Lucy nang naglakad si William papunta sa kanya habang palapit ito ng palapit. Alam mo Lucy, gusto ko lang talagang magpasalamat para sa lahat ng mga bagay na ginawa mo para sa amin, para sa akin at para kay Peter. Alam ko na hindi ito naging madali sa iyo, pero napakagaling mo. Kinakaya mo ang lahat. Hindi ko nga alam kung paano pa kita babayaran sa mga kabutihang ginawa mo sa pamilya namin. Naipon naman ni Lucy ang lahat ng kanyang lakas ng loob, kaya naman mula sa pagkakatingin sa sahig ay inangat niya ang kanyang ulo. At doon ay napatitig siya sa magagandang mga mata ni William. Tila ba'y kumikinang-kinang pa ito na puno ng sensiridad at admirasyon. Thank you po, Mr. William. Napakalaking bagay po nun sa akin. Sadyang gusto ko lang po talaga kayong alagaan. At gusto ko lang naman po talaga kung ano po yung best para kay Peter. Sagot naman ni Lucy. Please, William na lang ang itawag mo sa akin. Hindi mo na ako kailangan pang tawaging Mister. Saad ng milyonaryong lalaki na may pagkaromantiko ang boses. Maya-maya pa ay lalo lamang lumapit si William sa kanya. At sentimetro na nga lamang ang layo ng mga mukha nila sa isa't isa. Ang mga mata ni Peter ay nakatitig lamang sa labi ni Lucy. At damang-dama naman ni Lucy ang mainit na paghinga ni William na dumadampi sa kanyang mga pisngi. At pagkatapos noon, sumabog na ang emosyong kanilang nararamdaman. Nangyari ang hindi nila mapigilan. Tuluyan silang naghalikan. Sumuko na sila sa admirasyon at matagal ng pagmamahalang nararamdaman nila sa isa't isa. At tuluyan na silang nabalot ng pagmamahal. Ang halik na iyon ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Nagsilbi itong liwanag para sa nararamdaman nila sa matagal ng panahon. Pero, hinampas agad sila ng realidad at biglang napagtanto nila kung tama ba ang ginagawa nila. Kaya naman, agad silang naghiwalay. Nahihiya at hindi naman makapagsalita si Lucy. Lucy, pasensya ka na. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi yun tama. Saad ng milyonaryo sa kanya, nahalata sa mukha nito na nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Hindi po, ako rin. Sorry William. Pero yun na ang hangganan ng babaeng si Lucy. Hindi niya na kaya pang itago ang kanyang nararamdaman at tuluyan na siyang sumabog. Umiyak siya ng umiyak. Habang si William naman ay nalilito at nakaramdam siya ng kahihiyan dahil pakiramdam niya ay nasaktan niya ang babae. Kaya naman nag-aalala siyang nagsalita. Sorry. Hindi ko sinasadyang masaktan kita. Pag-aalalang wika niya. Pero nung mga pagkakataon na iyon ay kinuwento na ni Lucy ang buo niyang istorya sa kanyang buhay. Kung paanong ang kanyang anak ay ninako mula sa kanya at kung paanong ilang taon niya nang sinusubukan na hanapin ang kanyang anak. Inamin niya na rin kay William ang mga hinala niya tungkol sa nakita niyang balat ni Peter. Agad na niyakap ni William si Lucy. Sinusubukan niya na ma-comfort ito. Nabasa na ang dibdib ni William ng mga luha ni Lucy pero wala siyang pakialam. At sa kauna-unahang pagkakataon ng buhay ng babae, ngayon ay tuluyan ng naiintindihan ni Lucy ang pakiramdam na maintindihan at mahalin ng isang tao. Ang pagtibok ng puso ni Lucy ay halos kasabay ng bilis ng pagtibok ng puso ng lalaking si William. Ang amoy ng lalaki at ang mainit nitong yakap ay nagpakalma sa kanya. Habang si William naman ay patuloy na nakikinig sa bawat mga salitang sinasabi ni Lucy na kung paanong sigurado ang babae na may magkaparehang balat ang kanyang nawawalang anak at si Peter. Pinapaliwanag ni Lucy ang paghihinala niya na maaaring si Peter ang totoo niyang anak. Peter, pasensya ka na talaga. Hindi ko alam yung gagawin ko pero yung balat na yun parang may nagsasabi sa akin na siya yung anak ko. Pasensya ka na, naguguluhan na ako. At sa sorpresa ni William ay hinawi ni Lucy ang buhok niya sa kabilang panig at doon ay nakita ni William ang balat ni Lucy. Kaparehang-kapareha ito sa balat ni Peter sa leeg. Paanong nangyari na may magkapareha kayong birthmark ng anak ko? Imposible yun, Lucy. Saad ni William nang naguguluhan. Bawa kasi ang paniniwala ni William na si Peter ang kanyang biological na anak. O baka ay naloko lamang siya sa kanyang paniniwala.
Napanood kasi ni William kung paanong nagbuntis ang kanyang asawa na si Rachel at kung paano ito nanganak, kaya paanong naging posible yun? Paanong ang balat ni Peter at Lucy ay halos iisa at magkamuka? At sa mga pagkakataon na iyon ay napagtanto din ni William na may pagkakahawig nga si Peter sa babaeng si Lucy. Ito na nga ba ang eksplanasyon kung bakit hindi malapit si Peter at Rachel sa isa't isa? Yun ba ang dahilan kung bakit hindi gusto ni Rachel ang batang iyon simula pa lamang noong una? Dahil hindi pala ito ang totoo niyang anak? Hindi na nga alam ni William kung ano na ang iisipin niya. Pero sa kabila ng pagkagulat at pagkalito, ay tinitigan niya ng maigi ng mata sa mata si Lucy at nagsalita ng may kalmadong boses. Pasensya ka na sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Hindi ko ma-imagine kung paano mo yun napagdaanan ng mag-isa ka lang. At kung may tsansa nga na si Peter nga yung totoo mong anak, edi gagawin natin yung lahat ng makakayatohanan ng magkasama dahil sila lamang ang pwedeng makaalam ng mga kasagutan. Alam nila na hindi ito magiging madaling investigasyon. Pero alang-alang sa batang si Peter, ay deserve din naman ng bata na malaman ang totoo, katulad ni Lucy at William. Sa kabila ng mga magugulong nangyari ay patuloy namang tumatag ang relasyon ng batang si Peter kay Lucy. At ang nararamdaman nila sa isa't isa ay patuloy lamang na nagiging malinaw. Dahil determinado na nga rin si William na malaman ang katotohanan, ay kinuha niya ng mga DNA samples mula sa anak niyang si Peter, sa babaeng si Lucy, sa asawa niyang si Rachel at maging sa sarili niya. Kahit ano pa man ang maging resulta ng DNA na ito, ay siguradong babaguhin ito ang buhay nilang lahat magpakailanman. Pinadala na nga rin ni William sa isang trusted na laboratorio ang mga DNA samples na ito at ang tanging magagawa na lamang nila ay ang maghintay sa resulta. Pero sa mga nagdaan pang mga araw ay lalo lamang naging malapit si William sa babaeng si Lucy. Gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa napakabuting babae na ito dahil hindi pa rin siya makapaniwala na sa kabila ng ginawang pagnanakaw sa anak nito ay nanatili siyang matatag. Hanggang sa natapos na nga ang mahaba nilang paghihintay. Dumating na ang araw at handa na ang resulta. Magkasama na kinuha ni William at Lucy ang resulta ng DNA at pagkatapos ay pumunta sila sa garden ng kanilang mansyon. Habang hawak-hawak ni William ang DNA test result ay nakaupo sila sa tabi ng kumpol-kumpol ng mga pulang rosas. Naghahawak kamay sila. Pareho silang nakakaramdam ng pagkabalisa at pag-asa. Nanginginig-nginig pa ang mga kamay ni William habang sinusubukan niyang buksan ang envelope. Isang buhawi na emosyon ang bumalot sa puso ni William. Sa una ay binasa niya muna ng mahina ang resulta, pero pinanatili niya naman ang ekspresyon niya ng magkapareha. Wala siyang kahit na anong reaksyon. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at puno ng sakit na sinabi na hindi siya at si Rachel ang totoong mga magulang ni Peter. Pero tama si Lucy. Si Lucy ang totoong nanay ni Peter. "Oh Diyos ko!" saad ng kawawang si Lucy. Habang nagsimula na siyang umiyak, hindi siya makapaniwala na sa loob ng maraming taon ay sa wakas nakita niya na ang kanyang anak. At sa sorpresa ni Lucy, bigla siyang hinalikan ni William at niyakap siya ng mahigpit. Pakiramdam ni Lucy sa mga pagkakataon na iyon ay sasabog na ang kanyang puso. "Kahit na anong mangyari, mahal ko yung anak ko. At ikaw Lucy, mahal din kita," saad ng lalaki habang nakatitig ng mariin sa mga mata ng babae. "I love you William," saad naman ni Lucy at madiin na hinalikan si William ng puno ng pagmamahal. Habang determinado naman ng dalawa na lagpasan ang problema na ito ng magkasama. Bumalik na si William at Lucy sa loob ng mansyon at tinawagan si Rachel habang nagdedemand si William ng eksplanasyon sa nangyari. Pero sa kanilang sorpresa, nakaupo na pala si Rachel sa may living room at mababakas sa mukha nito ang galit na kanyang nararamdaman sa kung ano na ang nangyari sa bahay niya simula noong umalis siya. "O sakto William, kasama mo na pala yung katulong natin. Sige na, umalis ka na dito at kumuha ka ng wine para sa akin," aroganteng wika ni Rachel. Pero noong mga pagkakataon na iyon ay sumabog na sa galit si William at nagsalita.
Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Unang-una, hindi ka tulong si Lucy. Pangalawa, paano mo ipapaliwanag to sa akin, yung sitwasyon na to? At pagkatapos ay pinakita ni William ang resulta ng DNA. Nang makita ni Rachel ang resulta, ay sinubukan pa nitong magsinungaling para makatakas sa sitwasyon. Sinubukan niyang utuin at dayain ang asawa niya sa lahat ng posibilidad na pwede niyang maisip. Hinalikan pa nga niya ito. William, hindi yan tulad ng iniisip mo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Pero lahat ng kanyang ginawa ay hindi gumana sa milyonaryo. Kung hindi ka magsasabi sa akin ng katotohanan, ngayon at ngayon din, tatawag ako ng pulis at ipapa-aresto kita. Nang dahil sa sinabing ito ni William, ay tuluyan ng inamin ni Rachel ang buong katotohanan. Tila ba ay napakatigas ng puso ni Rachel at kinuwento niya ang nangyari nang wala siyang pakialam sa pwedeng maramdaman ng lalaking si William. O sige na, you got me. Di ba dati gusto mo ng anak? Pero alam mo naman na hindi ko sisirain tong magandang katawan ko para mabigyan lang kita ng anak. Kaya sige, inaamin ko. Nag-hire ako ng ilang mga kalalakihan para kumuha ng bata para sa akin. I guess, nagnakaw lang sila ng random na bata. At sinabi nila sa akin na kinuha daw nila yun sa babae na kaalis lang ng maternity ward. Wala naman talaga akong pakialam eh. Gusto mo ng bata, ikaw lang may gusto nun. Kaya binigyan kita para ipagpatuloy ko na yung magandang buhay ko. Okay? Aroganteng pagpapaliwanag ni Rachel. Pero sa mga pagkakataon na ito ay si Lucy naman ang nakaramdam ng labis na galit. Mabilis siyang lumapit kay Rachel habang sumisigaw. Baliw ka na! Nababaliw ka na! Wala kang kwentang tao! Kinuha mo yung anak ko sa akin, ninakaw mo yun! Ninakaw mo yung 5 taon ng buhay namin! Tatapusin kita! Hindi ako papayag na hindi ka magdusa! Hindi na alam ni Rachel ang gagawin niya at alam niya na wala na siyang pwede pang gawin sa sitwasyon na iyon. Kaya naman, sinubukan niyang tumakas. Pero mas mabilis si William sa kanya at tuluyan nga siya nitong nadakip. Dahil sa galit, ay tuluyan na ngang tumawag si Lucy at William ng mga pulis na inaresto naman si Rachel para sa kasong kidnapping at fraud. At ngayong wala na si Rachel sa buhay nila, pwede nang magsama si William at Lucy ng masaya at magkasama bilang isang pamilya kasama ang batang si Peter. At sa kabila ng mga paghihirap na kanilang nalagpasan, nagpatuloy naman ang masayang pagsasama nila William, Lucy at Peter. Naging mas matatag pa ang kanilang pamilya na tila ba ay wala ng kahit na sinong tao ang pwede pang tumibag sa pamilyang kanilang binuo na puno ng pagmamahal, dedikasyon at katapatan. Kung nagustuhan mo ang istorya natin sa video ito ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang like button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang istorya na siguradong kapupulutan ng aral ng bawat isa sa atin.